Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Ngayon ay tingnan natin kung ano talaga ang tunay na kahulugan at espiritu ng pista ng tinapay na walang lebadura. Gaya ng nauna nating natalakay ay ang seyor ang pinapaalis sa tahanan tuwing kapistahan ng Matzot, at ang paggamit ng seyor bilang pampaalsa ay paraan na natutunan ng mga Israelites mula sa mga Egyptians. Ang spiritual meaning nito ay iwanan ang mga bagay na natutunan ng mga Israelites mula sa Egypt. Iwanan ang lumang pampaalsa o lebadura at mag-umpisa ng panibago sa tinapay na walang lebadura. Iwanan ang mga bagay na natutunan sa Egypt gaya ng paggamit ng seyor o lebadura. Ito ang dahilan kung bakit ang mga araw bago ang Hag Hamatzot ay panahon ng paglilinis ng mga tahanan kasabay ng paghahanap at pag-alis ng hamet sa bawat tahanan. Bagong umpisa ang bawat taon. Kaya inaalis ang mga dumi at lebadura mula sa nagdaang taon upang mag-umpisa ng panibago ng isang malinis na buhay at tahanan. Ang spiritual meaning nito sa atin ngayon at sa ating panahon, ay iwanan ang ating lumang pagkatao at mga natutunan sa mundo, at mag-umpisa ng panibagong buhay kapag tinanggap na natin ang panawagan ng Masaya. Kailangan natin na iwanan ang lumang lebadura at mag-umpisa ng panibago. Ang totoo ay pagkatapos ng 7 araw na pagkain ng tinapay na walang lebadura, ay mag-uumpisa na naman ang panibagong seyor sa ating buhay. Ganoon ang nangyari sa ancient Israel matapos na sila ay umalis sa Egypt. Sa paglipas ng mga araw habang sila ay naglalakbay ay nag-uumpisa ng magkaroon ng panibagong seyor. Ibang seyor na ito, hindi na ito ang seyor na iniwan nila sa Egypt. Ito ang seyor na lumitaw mula sa panibagong buhay na nila. Gaya ng naipaliwanag natin, ang paraan noon ng pagpapaalsa ay hinahayaan ng ilang araw na umalsa ang harina na hinaluan ng tubig mula sa natural na paglapit at pagdami ng yeasts. Dahil ang yeasts nga ay halos kahit saan, at natural ito na lumilitaw sa masa kahit hindi haluan ng baker's yeast. Ito ang sourdough. Kaya habang nagmamasa ng panibago, ay nagtatabi ng maliit na bahagi ng masa na umalsa upang makulture ang yeasts na nandoon hanggang sa dumami ito sa paglipas ng mga araw, at bibilas na ang pampaalsa uli ng tinapay. May bago na naman na seyor. Ito ang pinapaalis sa mga Israelites every year upang ipaalala ang lesson mula sa Exodus from Egypt. Kaya every year ay aalisin ang old leaven o seyor upang mag-umpisa ng panibagong seyor mula sa unleavened bread. Hindi po sinabing lahat ng pampaalsa o may pampaalsa o dumaan sa pampaalsa ay aalisin sa ating mga tahanan. Ganito po kasimple ang payak na kahulugan ng Hag Hamatzah sa literal at spiritual na kahulugan nito. Hindi po sadyang puro masama ang lebadura. Ang tinapay na walang lebadura ay mistulang sa gisag ng Israel nang sila ay ilabas ni Elohim mula sa Egypt. Kinailangan nilang mag-unleaven ng mga masasamang bagay na natutunan nila sa Egypt upang ang mabuting leaven ng Ruach HaKodesh ni Elohim ay magpuno sa kanila habang papunta sa kaharian niya. Tayo man mga kapatid ay ganun din, kailangan natin mag-unleaven sa masasamang leaven na nakuha natin sa masamang sanlibutan na ito. Kapag tayo ay unleavened na sa kasamaan ay madali na makapasok ang leaven ng kabutihan na nagmumula kay Iya lamang. Subalit dapat nating maunawaan din na ang halimbawa sa kasulatan tungkol sa leaven o lebadura ay hindi laging masama. Ang totoo ay ang kaharian ng Elohim ay inihalin tulad sa lebadura. Sa katunayan ay ginamit ng Messiah ang lebadura upang ilarawan ang kaharian ng langit.
Sa halimbawa na ito o talinghaga ay inilarawan ang kaharian ng langit na gaya sa isang lebadura na inihalo sa masa ng harina. Kung saan ang isang maliit na lebadura o seyor ay mula dito ay napaalsa ang buong harina. Patunay ito na tama ang ating paliwanag kung paano ginagamit ang seyor o sourdough sa panahon ng ancient Israel. Ganito rin mismo ang sinasabi ng isa pang talata. Sinasabi din ng iba na dito ang leaven ay inalintulad sa Ruach HaKodesh, o set-apart spirit, na inilalagay sa mga mananampalataya ni Elohim. Ang bread of life ay may lebadura. Nang sinabi ng Messiah na siya ang bread of life, ay may lebadura po ang tinapay na ginamit niyang halimbawa. Paano natin nasasabi? Ito ay dahil artos ang ginamit na Greek word para sa tinapay na may lebadura. Ang tinapay na walang lebadura sa Greek ay azumos pero hindi ito ginamit. Kaya iwanan na natin ang maling katuroan na masama lagi ang kahulugan ng leavened bread o leavenings. Ang tinapay na may lebadura o leavened bread ay simbolo din ng kaligtasan ng buong sangkatauhan, Israel man o Hentil. Ganyan din ang mensahe ng Memorial Supper ni Messiah o Last Supper na kung saan ay tinapay na may lebadura o artos ang ginamit ni Messiah at hindi ang tinapay na walang lebadura o azumos. Kung familiar kayo sa Shitei Halekem ay ito ang iwinawagayway na dalawang tinapay kapag kapistahan ng Shabuot o Pentecost. Mababasa sa Leviticus 23 na ang dalawang tinapay na ito ay sadyang may lebadura at sila ang iwinawagayway sa harapan niya bilang unang bunga. Bakit unang bunga ulit ito? Hindi ba naghandog na ng unang bunga doon sa kapistahan ng unang bunga kasunod ng unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura? Ito ay dahil sa kapistahan ng Matzot ay unang bunga ng barley sa Israel ang inaalay. Samantalang sa kapistahan ng Shabuot ay unang bunga naman ng wheat sa Israel ang inaalay. Familiarity lang sa agricultural season sa Israel ang kailangan dito. Ang harvest season ng barley ay sa first month. Ang harvest season ng wheat ay sa third month. Ang tinapay na walang lebadura na ginagamit sa Pesach o Passover ay gawa mula sa barley. Ang tinapay na may lebadura na ginagamit sa Shabuot ay gawa mula sa wheat. Tungkol ba saan ang lahat ng ito? Ito ay tungkol sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Kaligtasan pareho ng Israel at Hentil. Ang Israel ang unleavened bread na siyang larawan ng unang bahagi ng kaligtasan, o the first fruits. Ang mga Hentil ang leavened bread na siyang kabuuan ng kaligtasan, o the great harvest. Narito ang pahayag ng mga apostol tungkol dito. Kaya malinaw na pinagsama sa kaligtasan ang Israel at ang mga Gentiles. Ito ang ipinapakita na pahiwatig ng mga takdang kapistahan lalo na ang Passover, Feast of Unleavened Bread, at Feast of First Fruits. Ito ang patunay na ang Feast of First Fruits ay hindi lang ang Nisan 16, kundi ito ay nag-uumpisa lang doon at nagtatapos sa ika-50 araw ng Shabuot o Pentecost. Kaya ang buong counting of the Omer o Sephirot HaOmer ay tinatawag na Feast of First Fruits. Ito ang dahilan kung bakit ang tinatawag na Passover Festival ay nag-uumpisa sa Nisan 14 hanggang sa ika-50th day ng Pentecost na tinatawag ng mga Jews na long ending of Passover. Kung napapansin ninyo ay nag-umpisa sa unleavened bread at nagtapos sa leavened bread ang buong kapistahan na ito. Dahil gaya ng nabanggit na natin, pagkatapos ng Hag Hamatzot ay mag-uumpisa na uli ang leavening hanggang sa makabuo ng seyor na panibago. Kaya pagdating ng Pentecost ay mabilis na ang paggawa ng pinaalsang tinapay. Ang lebadura ay sagisag din ng buong sangkatauhan. Pansinin, ang Passover ay hindi tungkol sa buong sangkatauhan kundi para sa mga panganay lamang. Ang tinapay sa Passover night ay walang lebadura.
Pero ang Memorial Supper na nagbibigay pag-asa sa buong sangkatauhan ay tinapay na may lebadura ang ginamit. Sa Hag HaShabuot na siyang pahiwatig ng kaligtasan ng lahat, Israel man o Gentile, ay tinapay ng may lebadura ang ginamit. Kaya ang tinapay na may lebadura ay malaki ang kaugnayan sa kahulugan ng buong sangkatauhan. Ang totoo ay iba ang kahulugan ng unleavened bread kung babalikan ang mga naunang gamit nito, lalo na ang unang beses na ginamit ito sa Biblia. Hindi ang Passover event ang unang pagkakataon na may unleavened bread o matzah na inihanda at may feet washing. Ang first occurrence nito ay noong dumalaw ang dalawang anghel kay Lot sa Sodoma. Bakit unleavened bread ang inihanda ni Lot sa mga angels? May kinalaman ba ito sa kasalanan gaya ng karaniwan nating naririnig sa sermon ng mga preachers? Gaya ba ito ng paniniwala na ang lebadura ay simbolo ng kasalanan? Ito ba ang dahilan kaya matzah ang inihanda ni Lot para sa mga anghel? Hindi po mga kapatid. Ang simbolo ng matzah ay madaling ihanda, mabilisan o pagmamadali. Ang matzah ay madaling ihanda. Ang leavened bread noong araw ay matagal ihanda dahil wala pa ang sangkap at kagamitan na mayroon ngayon. Kaya ang tinapay ay inihahanda araw-araw noong unang panahon at tuwing may pangangailangan. Kailangan madaliin din ni Lot ang pagkain dahil tatakas sila sa Sodoma sa gabing iyon. Ang mensahe nito sa atin ay maging gaya tayo ng matzah o unleavened bread na madaling ihanda ang sarili kapag dumating na siya o tinatawag na tayo niya. Ang pagtalima natin kay Elohim dapat ay mabilisan at simple lang. Walang arte, walang mga kaabalahan, walang sagabal. Madaling ihanda anumang oras gaya ng matzah o unleavened bread. Ang totoo ay si Abraham ay ganoon din ang tinapay na inihain sa mga dumalaw sa kanya na anghel. Ang isinalin na bread sa KJV ay ang Hebrew word na lechem. Ito ang general term para sa tinapay sa Hebrew. Kung may pampaalsa sana ito ay dapat ang Hebrew word na hametz ang ginamit. Pero baka isipin ng iba na wala naman sinabi na ito ay unleavened bread o matzah. Kaya tingnan po natin ang susunod na verse. Ang isinalin na cakes dyan ng KJV ay ang Hebrew word na ugot o yuga na ang ibig sabihin ay a disc bread. Common sense na lang, alin ang disc shape na tinapay? Unleavened bread, di ba? Ang totoo ay isa itong patunay na ang paggamit ng seor o pampaalsa ay isang bagay na natutunan lamang ng Israel sa Egypt. Sa katunayan ang word na hametz ay unang lumitaw sa Bible doon sa panahon na ng Exodus kung saan ipinagbabawal ito sa tuwing Hag-Hamatzot. Ang isa pang halimbawa ng mabilisan na matzot o unleavened bread ay mababasa sa kasaysayan ni Gideon. Malinaw na ang pagiging laging handa at madaling ihanda ang kahulugan ng matzah. Ang payak na kahulugan ng pagbabawal ng seyor tuwing Hag-Hamatzah ay iwanan natin ang mga bagay na makasanlibutan. Ang seyor ay natutunan ng Israel sa Egypt. Ang iniwan nila sa Egypt noon ay ang old leaven na nagmula sa Egypt. Iwanan natin ang mga paraan ng sanlibutan. Kagaya halimbawa ng ginawa ng Israel habang nasa bundok ng Sinai si Moshe ay gumawa sila ng ginintoang guya, gaya ng natutunan nila sa Egypt, upang sambahin siya. Nagustuhan ba niya? Hindi. Bagkus ay ang daming namatay at halos gusto ng pukse niya ang buong Israel. Kaya kapag tinawag na tayo niya ay iwanan na natin ang ating lumang pagkatao at dating buhay na hindi naaayon sa pamantayan niya. Leave all the things in our past old self and start something new. Just like leaving the leaven from Egypt. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo gagamit ng seyor o leaven kailanman. Ang old leaven ang pinapaalis upang makapag-umpisa ulit tayo ng panibago na leavening. Kaya nga pagkatapos ng 7-day festival ay umpisa na naman tayo ng new leavenings kung paanong ang Israel ay muling gumawa ng leavened bread sa kanilang bagong buhay sa labas ng Egypt. Kung hindi masama ang leaven ay bakit ipinagbabawal ito niya tuwing Hag-Hamatzot? Kung mapapansin po ninyo ay sa Torah ay may bawal at hindi bawal na pagkain.
Ang malinis na pagkain o kosher lamang ang pwedeng kainin. Ang maruming mga pagkain ay permanenteng bawal kainin. Ang hametz o leavened bread, o tinapay na may pampaalsa, ay hindi kabilang sa maruming pagkain. Sa katunayan ay hindi ito permanenteng bawal o bawal kahit anong araw. Ito ay bawal tuwing haghamatsa lang naman. Ito ay dahil sa commemoration at hindi dahil sa food uncleanness. Hindi ito ipinagbabawal dahil sa ito ay marumi o masama. Ipinagbabawal ito tuwing haghamatsa upang magsilbing paalala sa atin. Paalala na lagi nating ihanda ang ating mga sarili anumang oras, at upang mabilis tayong makatugon kapag tinawag niya Elohim. Iwanan natin ang mga bagay na hindi naman essential mula sa sanlibutang ito. Huwag na natin lingunin pa upang huwag tayo mapahamak gaya naman ng asawa ni Lot. Ang 7 araw ay simbolo ng 7,000 years master plan ng Elohim. Ibig sabihin ay dapat ipairal ang spiritual na kahulugan nito sa buong panahon ng sangkatauhan, bago dumating ang walang hanggang kaharian kung saan bubusugan niya tayo ng kanyang ruwak. Kaya higit pa sa pampaalsa at tinapay na may pampaalsa ang tunay na kahulugan ng kapistahan na ito. Kaya sabi nga sa kasulatan ng mga apostol, "Get rid of the old leaven, that you may be a new unleavened batch, as you really are. For the Messiah, our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore let us keep the feast, not with the old bread, leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and of truth." Pansinin na new batch of bread ang sinasabi dahil pagkatapos ng kapistahan na ito ay mag-uumpisa na ulit ang panibagong leavening. Kaya nga ipagdiwang natin ang pista ng tinapay na walang lebadura ng may katapatan at katotohanan. Hindi pagkukunyari lang, hindi pagsunod lang, hindi pagpapatupad lang, hindi ayon sa tradisyon ng mga Jews o ng mga tao lamang. Ngayon na alam na natin ang katotohanan tungkol sa Torah sa Hagamatzot ay alisin natin kapag pista ng Matzot sa ating mga tahanan ang Seyor, kung mayroon lang naman dahil karamihan ay wala nito dahil hindi naman lahat ay baker at hindi gaya noon na wala pang bakery kaya kanya-kanyang gawa ng tinapay. Kumain ng matzot o unleavened bread sa loob ng 7 araw ng kapistahan. Huwag kumain ng hametz o may pampaalsa sa loob ng 7 araw. Takpan o itago ang mga pagkain na hametz na may iwan sa tahanan o saan man upang huwag makita at matukso o makalimot na kumain. Isabuhay ang tunay na kahulugan ng kapistahan ayon sa ruwak o spirit. Ganyan lang po kasimple ang kahulugan at pagsasagawa sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.